Noong 1991, kinumpirma ng isang propesor na nagtagumpay ang kanyang eksperimento sa hibernation matapos magising ang isang chimpanzee na nag-hibernate sa loob ng 6 na buwan. Ang susunod na hakbang ay ang pag-eksperimento sa mga tao, kaya nagboluntaryo sina Albert at Max. Si Albert ay isang biologist na gustong maging bahagi ng mga pagsulong ng sangkatauhan, habang si Max ay gustong makipagsapalaran at maglaan ng ilang oras na malayo sa kanyang asawa at anak na babae, na galit sa kanya dahil sa pag-abandona sa kanila. Sa press conference, ipinaliwanag ng propesor na mag-hibernate ang dalawa sa loob ng 3 taon at maaaring mapanganib ito dahil iba ang katawan ng tao sa chimpanzee. Nang dalhin sila sa mga kapsula ng hibernation, palihim na nagdala ang mga lalaki ng ilang sigarilyo at alak bago sila matagumpay na pinatulog. Makalipas ang ilang taon, nagising sina Max at Albert at dinala sila sa isang kakaibang puting silid ng isang grupo ng mga babae na nagdadala rin sa kanila ng almusal. Matigas ang pagkain kaya hindi nila makain ito, kaya tinuruan sila ng isa sa mga babae na ang pagkain ay nasa loob nito bilang isang paste na ginagaya ang pagkain sa loob. Ang mga lalaki ay nagreklamo tungkol sa kakulangan ng panlasa ngunit sinisisi ito sa isang side effect ng hibernation. Pagkatapos, inilabas ni Max ang mga sigarilyo at alak, ibinabahagi ito kay Albert bilang isang maliit na dessert. Gayunpaman, ang usok ay agad na nag-trigger ng isang alarma at ang mga kababaihan ay sumugod upang patayin ito sa pamamagitan ng pag-i-spray sa kanila ng foam. Pagkatapos, dumating ang isang doktor at ang kanyang assistant na si Lamia upang tingnan ang mga lalaki na patuloy na nagtatanong tungkol sa propesor. Ipinaliwanag ng mga kababaihan na ang propesor ay hindi umiiral sa panahong ito at ang kanyang mga eksperimento ay inabandona dahil ang mundo ay dumaan sa isa pang digmaan. Masyadong naguguluhan sina Max at Albert, kaya sa wakas ay ibinahagi ng mga babae ang mga detalye. 53 taon silang natulog, ibig sabihin, ang taon ngayon ay 2044. Ang masaklap pa, winasak ng digmaan ang lahat ng lalaki, kaya si Max at Albert na lang ang natitirang lalaki sa buong mundo. Nalilito at natatakot, sinubukan ng dalawa na tumakas, ngunit kinuryente sila ng pinto at nawalan ng malay. Nang magising sila, napagpasyahan ni Albert na ito ang pangalawang yugto ng eksperimento at sinusubok nila ang kanilang mga reaksyon sa isang psikolohikal na pagkabigla. Hindi pa rin makapaniwala si Max na wala nang natitirang lalaki sa mundo at napapaisip kung paano nakakapag-reproduce ang mga babae. Dahil binabantayan sila ni Lamia, narinig niya ito at ipinaliwanag na nagpaparami sila sa pamamagitan ng parthenogenesis na isang tunay na anyo ng asexual reproduction na hindi nangangailangan ng fertilization na makikita sa maraming hayop. Sa sandaling iyon, isa pang babae na kabilang sa faction na genetics ang pumasok sa workstation ni Lamia at ginulo ang kanyang mga gamit, sinabing nakakalungkot na umalis si Lamia sa genetics upang sumali sa faction na Archeo. Bago umalis, itinuro ng babae na mas mabuting ideya na ibigay ang mga lalaki sa genetics. Maya-maya, nagbukas ang TV sa kwarto ni na Albert at Max at may lumabas na babae na nagsasalita tungkol sa parthenogenesis, kaya kailangang ipaliwanag ni Albert kay Max na ang mga bata ay nilikha sa mga test tube. Binanggit ni Lamia na perpekto ang kanilang paraan ng pagpapaanak ngunit inakusahan sila ni Max ng pag-brainwash sa mga bata. Nang gabing iyon, inisip ni na Max at Albert ang mga taon na nakaligtaan nila at kung paano nawala ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Nanunumpa na hindi na sila muling mag-hibernate, inaaliw nila ang isa't isa at iniinom ang mga huling patak ng alak. Nang maglaon habang nanonood sila ng TV, itinuro ni Max na maaari silang mamuhay dito ng masaya sa lugar na ito dahil ito ay magiging isang paraiso para sa kanila, ngunit pinagalitan siya ni Albert dahil sa pag-iisip sa mga ganoong seryosong sitwasyon. Sa sandaling iyon, dumating si Lamia upang suriin ang kanilang kalusugan at sinalubong siya ni Max ng may kaakit-akit na linya na hindi maintindihan ni Lamia. Pagkatapos, tinanong niya kung maaari silang maglakad ng magkasama o sumayaw man lang habang papalapit siya kay Lamia na biglang ninakaw ang kanyang unang halik. Nataranta si Lamia at agad siyang inihagis sa sahig bago umalis. Sa sandaling siya ay nag-iisa, napagtanto ni Lamia na hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa halik at nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Sa kalaunan, ang mga lalaki ay pinahintulutang umalis sa silid at dinala sa biosantuaryo, kung saan nakahanap sila ng mga embalsamadong hayop na biktima ng radiation. Nakahanap din sila ng isang puno na may 2 maliliit na mansanas at kinain ang mga ito. Sa sandaling iyon, nilapitan sila ng Her Excellency, ang pinuno ng lipunang ito. Nang tanungin niya ang edad ng mga lalaki, ipinaliwanag ng miyembro ng genetics na si Emma na ang mga lalaki ay teknikal na 86 na taon, ngunit dahil sa hibernation, hindi sila tumanda.
Lumapit si Max para maayos na magpakilala, ngunit iniisip ng mga guard na aatakihin siya nito at itinumba siya. Sinabi ng Excellency sa mga gwardya na bitawan si Max at tinuruan ng mga lalaki ng ilang kasaysayan. Ang propesor ang nag-imbento ng M-bomb, isang kemikal na dapat ay pansamantalang mapaparalisa ang mga jinn ng lalaki upang matigil ang digmaan, ngunit sa huli, nabura sila sa mundo. Itinuro ni Max na siya at si Albert ay maaaring pumalit sa pagpaparami ngayon, ngunit wala sa mga babae ang interesado. Itinuro ng Excellency ang puno na ito at ipinaliwanag na ito ay sumisimbolo sa kwento ni Adan at Eva upang matandaan ng mga kababaihan na hindi mawawala ang paraiso. Pagkatapos, napansin niya ang mga mansanas na nawawala at galit na inutusan ng mga gwardya na ilagay ang mga lalaki sa kulungan. Pagkatapos, sinabi ni Albert kay Max na dapat silang makatakas sa teoryang maaaring mayroong isang mas mahusay na mundo sa labas. Samantala, patuloy na iniisip ni Lamia ang halik kaya binisita niya ang The Elder, ang tanging tao na nakakaalala pa rin sa lumang mundo. Binigyan siya ni Lamia ng isang garapon ng strawberry jam para kumbinsihin siyang magsalita at nagbahagi ang Elder ng mga kwento tungkol sa papel ng mga lalaki sa dating lipunan. Hindi mapigilan ni Lamia na aminin ng isang bagay na kaakit-akit tungkol kina Max at Albert, dahilan upang ituro ng Elder na si Lamia ay maaaring umiibig. Pagkatapos, tinanong ng Elder kung ano ang mangyayari sa mga lalaki, kaya ipinaliwanag ni Lamia na dadaan sila sa naturalization, ibig sabihin, ooperahan sila para maging babae. Nagalit ang Elder at sinabing mas malala pa iyon kaysa kamatayan para sa kanila at binanggit na ang pagkakaroon ng mga lalaki ay ang huling pagkakataon para bumalik sa normal ang mga bagay sa mundo. Maya-maya, nahuli sina Max at Albert na nag-eespiya sa isang klase na bani-brainwash ang utak ng mga babae ng mga kasinungalingan tungkol sa nakaraan. Hiniling sa kanila ni Lamia na pumirma sa isang form upang mabigyang pahintulot ang naturalization, ngunit tumanggi ang mga lalaki. Binanggit din ni Albert na hindi siya makikipagtulungan maliban kung bibigyan sila ng kalayaan. Pagkaalis ni Lamia, biglang bumukas ang kisame at natuklasan ng mga lalaki ang isang malaking grupo ng mga babae na nanunood sa kanila. Ang isang talakayan ay nagsimulang magpasya sa hinaharap ng mga lalaki, ngunit sa halip na isang pagsubok, ito ay naging isang argumento sa pagitan ng mga pangkat ng genetics at Archeo. Nais ng Archeo na pilitin ang mga lalaki na dumaan sa operasyon, habang ang genetics ay gustong patayin sila at pag-eksperimentuhan sila. Habang bumuboto ang mga babae, si Max at Albert ay may planong tumakas. Sinimulan nilang halikan ang mga gwardya at ang pinaghalong shock at awaken ng hormones ang nagpapahimatay sa kanila. Sa oras na manalo ang Archeo at ang ideya nito sa operasyon sa isang boto, nakatakas na ang dalawa. Sila ay gumagala sa paligid ng gusali, hinahalikan ng sinumang babae na magtangkang pigilan sila para patumbahin sila. Sa kalaunan, nakahanap sila ng elevator at ginamit ito upang bisitahin ang iba't ibang palapag kung saan nakakita sila ng isang kakaibang mga bagay pagkatapos dumaan sa iba't ibang palapag. Nang marating nila ang isang lugar na malalim sa ilalim ng lupa, natuklasan nila ang isang baras ng minahan kasama ang ilang mga bagay sa sahig tulad ng isang bota, isang bote ng alak, at isang pahayagan mula 1993 na nagbabanggit sa simula ng digmaan. Sa sandaling iyon, nahanap sila ng security team, kaya tumakbo ang dalawa at tumakas sa tapunan ng basura. Dumating sila sa isang abandonadong lugar kung saan nakatira ang mga anarkista na malayo sa mapang aping rehimen na nagbibigay daan sa kanila na tangkilikin ang mga ipinagbabawal na bagay tulad ng musika, pagsasayaw, at pagkilos ng babae sa babae. Tulala na pinapanood ni Max at Albert ang dalawang tao na naghahalikan, kaya nahuli sila ng dalawang rebelde na sa tingin nila ay mga espiya sila na galing sa gobyerno, ngunit sa parehong oras ay nagpakita ang security team at umatake. Naganap ang kaguluhan habang ang mga rebelde ay nataranta at ang mga gwardya ay hindi alam kung sino ang unang huhulihin na nagpapahintulot sa mga lalaki na makatakas. Sa kaguluhan, naghiwa-hiwalay ang mga lalaki ngunit sa kabutihang palad ay natagpuan muli ang isa't isa sa elevator at natuklasan lamang si Lamia. Nag-aalok siya na dalhin sila upang makita ang labas, ngunit naghihinala si Max tungkol dito. Ipinaalala sa kanya ni Albert na ito lamang ang kanilang pagkakataon, kaya pumayag silang sundan siya sa isang kakaibang silid na may periscope. Habang tinitingnan nito ng mga lalaki, nalaman na ang mga babae ay naninirahan sa ilalim ng lupa, dahil ang labas ay madilim at wala nang nabubuhay na mga halaman at puno at wala na din pagkakataong gumaling anumang oras. Ang kanilang sistema ay palaging nakakakita ng hindi bababa sa 300 unit ng radiation bilang isang side effect ng M-bomb, ibig sabihin ay hindi sila makakalabas.
Gayunpaman, mas gugustuhin ni na Max at Albert na ipagsapalaran ang buhay nila doon kaysa manirahan dito. Nadismaya si Lamia nang marinig na hindi sila makikipagtulungan at sinabing dapat ay maging tapat siya sa kanyang trabaho, kaya inalerto niya ang seguridad at hindi nagtagal ay nahuli muli ang mga lalaki. Binati siya ni Emma at ng isa pang babae si Lamia para sa kanyang palihim na plano at binigyan siya ng pin na kumakatawan sa isang promosyon, ngunit hindi siya masaya o ipinagmamalaki ito. Pagkatapos, hiniling nila kay Lamia na ibigay ang lahat ng data na nakolekta niya sa mga lalaki dahil ang genetics na ang kukuha sa kanyang trabaho dahil ang pagtatangka ng mga lalaki na tumakas ay minarkahan sila bilang isang mapanganib. Isang galit na si Lamia ang sumusubok na makipagtalo laban dito dahil siya ay gumawa ng isang dissertation tungkol sa mga lalaki, ngunit tinutokso siya ni Emma sa pagsasabing kakailanganin din nilang kunin iyon. Dahil sa galit, itinapon ni Lamia ang pin. Samantala, sina Albert at Max ay inihahanda na para sa procedure. Ang kanilang mga organo ay ibibigay sa mga matatandang babae habang ang iba sa kanilang mga katawan ay isi-synthesize para sa mga nutritional substance dahil sa kasalukuyan may kakulangan sa mga mapagkukunan ng protina. Sa gulat ni Max, ang isa sa mga surgeon ay ang kanyang anak na babae na ngayon ay matanda na at galit sa kanyang ama sa pag-abandona sa kanya. Bago magsimula ang procedure, pumasok si Lamia sa operating room para makaganti sa genetics sa pamamagitan ng pagsabotahe sa operasyon at pagtulong sa mga lalaki na makatakas. Nakarating ang tatlo sa elevator, ngunit si Albert ay walang malay dahil naturukan siya ng anesthesia. Bigla siyang nagising noong 1994 at nalaman niyang sinabihan siya ng propesor na maganda ang naging resulta ng eksperimento. Ibinahagi ni Albert ang katotohanang na panaginipan niya ang isang mundong walang lalaki at sinabi ni Max na mayroon siyang parehong panaginip. Sinabi ng propesor na imposible iyon, dahilan para magising si Albert at natagpuan ang sarili sa elevator kasama sina Max at Lamia. Pagkatapos, dinala sila ni Lamia pabalik sa silid ng periscope kung saan pinagbantaan niya ang mga gwardya at pinahubad ang kanilang mga espesyal na suit. Matapos maisuot ng mga lalaki ang mga suit, sinubukan ni Lamia na gamitin ang system para ipadala ang mga ito sa ibabaw, ngunit sinabi ng isang guard na kailangan ng password at tanging ang nakakaalam dito ay ang Excellency. Nainis, nagsalita ng bad word si Max ng malakas at nag-react ang computer dahil ang masamang salitang iyon pala ang password. Sa sandaling iyon, nagpasya si Lamia na sumama sa kanila at nagsuot din ng suit. Ang tatlo ay maingat na tumingin sa paligid ng nakakatakot na lugar hanggang sa makatagpo sila ng isang hadlang at napagtantong gawa pala ito sa tela. Gumamit sila ng kutsilyo para putulin ito at tumawid, na nagpapahintulot sa kanila na malaman ang katotohanan, ang mundo ay maayos pa rin, at ang nakita nila sa periscope ay ang nakakatakot na silid na pininturahan na kaparangan upang ma-brainwash ang mga utak ng mga mamamayan ng underground base. Ginalugad ng grupo ang magandang kalikasan at tinatamasa ang mainit na sikat ng araw hanggang sa napagtanto nilang nauubusan na ng oxygen ang mga suit. Biglang nakita ni Max ang isang ibon na lumilipad at tinanggal ang kanyang suit na nagpapatunay na ang hangin ay maayos. Matapos hubarin ng iba ang kanilang mga suit, nagpatuloy sila sa paglalakad at nakahanap ng isang pader na kanilang inakyat upang matuklasan ang isang magandang bahay. Agad silang naging comfortable at kumuha ng sariwang pagkain mula sa refrigerator na ikinagulat ni Lamia dahil sa kamanghamanghang lasa nito. Samantala, sa underground base, nagboluntaryo si Emma na dumaan sa mapanganib na lugar at nagsuot ng suit para habulin ang tatlo. Sa kalaunan, natagpuan niya ang bahay at nakita ang tatlo, ngunit sa sandaling iyon, nahimatay siya dahil naubusan ng oxygen ang kanyang suit. Binuhat siya ni Albert at dinala sa bahay para tulungan siyang magkamalay. Nang magising siya, hiniling ni Emma na ibalik siya sa base at nagsimulang magpumiglas laban kay Albert upang makatakas. Dahil sa kanilang paggalaw, aksidente nilang naon ang TV na nagpapakita ng isang opisyal na broadcast ng gobyerno na nag-aanunsyo na sina Lamia at Emma ay patay na. Pagkatapos, mayroong isang pakikipanayam sa isang peking Max at Albert na nagsasabing masaya silang maging babae ngayon. Ipinapakita nito kay Emma na bini-brainwash lang siya ng gobyerno, kaya pumayag siyang manatili kay Albert habang dinadala ni Max si Lamia sa isang kwarto para sa wakas ay magawa na rin nila ang matagal nang hinihintay ni Max. Maya-maya, narinig ni na Max at Albert ang tunog ng paparating na elevator at nagtago sila para panoorin ang Excellency na pumasok sa bahay na sa kanya pala. Nang makakita siya ng dalawang maruming baso, binuksan niya ang wardrobe at nakita si Max kaya sinubukan niyang tumakas. Agad na tumalon sa kanya sina Albert at Max at dinaig siya, ngunit sa pakikibaka, napunit ang mga damit niya at nahulog ang mga prosthetics na suot niya. Sa kanilang pagkabigla,
ang Excellency pala ay isang lalaking nagbabalat kayo. Ipinaliwanag niya na siya ay 4 na taon lamang nang matapos ang digmaan at ang liga ng mga kababaihan ang pumalit. Ang ilang natitirang mga lalaki ay isinailalim sa operasyon, ngunit itinago siya ng kanyang ina upang iligtas siya. Nang siya ay lumaki, nagsimula siyang magsuot ng pambabae na kasuotan at sumali sa liga ng mga babae, sa kalaunan ay naging pinuno nila. Ang radiation ay hindi kasing lakas ng kanilang inaasahan, ngunit mahirap baguhin kung ano ang nakasanayan ng isang brainwashed na tao. Pagkatapos, nag-alok sina Albert at Max ng deal, itatago nila ang tunay na pagkakakilanlan niya at bilang kapalit, hahayaan niya silang tumira sa bahay kasama sina Lamia at Emma. Masayang sumang-ayon si Excellency, inamin na natatakot siya sa mga babae. Sa huling eksena, sina Max at Albert ay pumasok pabalik sa underground base habang nagbabalat kayo bilang mga babaeng manggagawa sa laboratorio. Idinaragdag nila ang kanilang binhi sa mga flask sa incubation center, umaasa na mababago ang hinaharap. Pagkaraan ng 9 na buwan, binalot ng isang nurse ang isang bagong panganak sa mga kumot at sumigaw nang matuklasan niya ang isang sanggol ay lalaki. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.